Alam niyo ba mga pamahiin sa mga Pilipino po kung ikaw po ay lilipat ng bahay? Unang-una po, dapat po huwag kayong lumipat po pag araw po ng Bernes at lalong-lalo na pag Bernes ay nakatuon ng 13. Ang pinakamaswerte po na araw ay Martes at Sabado. Yan po ang swerteng araw na kung lilipat ka sa bagong tahanan o bahay. And also, dapat po ito ay may buwan. And kahit new moon to full moon po, pwede yun. At dapat po maaga hanggang alas 12. Hindi po pwedeng lumipat ka ng bahay pag gabi. At lalong-lalo na po, baka intindihing mabuti na bawal kang lumipat ng bahay or bibili ng bahay kung buntis ang iyong kasama kasi ito po ay magdadala ng hindi magandang kalusugan sa iyong pamilya. At kung nakalipat ka na, dapat magpakain ka po sa iyong nilipatang bahay at huwag lumipat sa bahay kung hindi pa ito tapos. Like example, hindi pa siya fully, nagawa yung bahay mo. So, hindi ka pwedeng kumain doon, hindi ka pwedeng mong lipatan. Dapat itapos mo talaga ang pag-build sa iyong bahay. At dapat po, hindi kayo dapat nakaitim. At dapat po, mga bright colors, kung pwede, red. At mag-red panty ka rin. At lalong-lalo na, dapat buo ang pamilya ninyo. And magdala ng barya ang lalaki na asawa mo or partner mo, tapos ipasa niya sa'yo. And dapat po, ang unang pumasok at unang humiga sa kama, kung meron kayong dragon na zodiac sign sa pamilya niyo, yun ang unang humiga. At yun ang unang pumasok. At dapat po pagkapasok ninyo, unan yung ipasok po sa inyong tahanan, hindi po mga gamit, kundi una po bigas, tubig, at asin, at magdala ka din ng yung langis or yung olive oil. At according naman po sa Feng Shui, isa din magdala kayo ng yung pugon or yung tinatawag na kalan, tapos yung maraming burners or yung clay na lutuan, maganda din yun. Tapos ito po ay lagyan nyo ng uling at ilagay po sa sink or sa kusina or yung dirty kitchen kung saan kayo nagluluto, pwede nyo ilagay doon. Ay maghagis, isa din sa kaano ninyo kamag-anak, magdala po ng barya, ihagis nyo at saka mga bagong gamit ang una nyo ipasok, represents po yan ng bagong simula. And also meron din pong prutas. So maganda ang prutas, magpaligid kayo ng either ketkat or pineapple. So yun ang maganda talaga. Apple, orange, yan. Kung maglinis naman kayo, like example, hindi pa kayo lumipat, kung maglinis po, gamitan nyo po ng lemon, lagyan nyo ng tubig, wag asin gamitin nyo, lemon is better. Lemon yung yellow, lemon, wag lang yung limonsito. Tapos lagyan yung laurel and rosemary leaves. Yung laurel at rosemary leaves, ito po ay inyong pakuluan at ito po ay inyong ipanglinis sa inyong bahay. And then, bago kayo mag-move in, dapat po naka-insenso kayo ng 3 days to 9 days po. Dapat po unang magdala kayo ng yung pag-move in nyo na, magdala kayo ng kettle or yung takuri or yung heater kasi modern na tayo ngayon. Tapos lagyan nyo po ng tubig at ito po ay pabukalan ninyo. Represents po yan ng prosperity at magsinti kayo ng green na candle or yung prosperity candle is better. Sindihan ninyo para may light. At sa unang 1 week ng inyong pagtira sa inyong tahanan, dapat din po ito ay hindi kayo nag-o-off ng natawag na lights. Represents po yan na yung local landlords po ay yung mga nakatira doon ng mga entity ay nire-respeto nyo. At dapat po meron kayong mantra sa mahappy lang. Dapat wala kayong problema sa work, wala kayong problema sa relationship, hindi kayo nag-away kung kayo naman po ay balak na mag-move in. Now, paano ba malaman kung swerte din ang iyong tahanan na bibilhin or patayuan ang lupa na yan? Number 1 po, magdala kayo ng 7 years old na batang lalaki pababa. Okay, yan po. Or magdala kayo ng baby pa na bata. Kung yan po ay iyak ng iyak sa area na yan, hindi po maganda ang na yan, lupa na yan na iyong tirhan or ang bahay na yan. Or ikaw mismo magpunta doon, tapos ito po ay pakiramdaman mo within 3 minutes to 5 minutes,
Tapos kung magaan naman ang iyong hindi ka irritable, pagpasok ng energy sa bahay na yun, pumunta ka sa gitna, hindi ka irritated, hindi masakit ang ulo mo, hindi ka nangangati, or if you feel like magaan ang mo pakiramdam, hindi mainit ang ulo mo, yung parang may breeze ng hangin na hindi malagkit. So dapat yung mapi-feel mo yan sa iyong energy. So yan is a good sign po sa bahay. At tignan po mabuti kung saan po nakalagay ang bathroom. So, dapat ang bathroom po hindi po nakalagay sa south or southwest. Kasi yan po ay maapektuhan ang inyong relationship. So, tandaan ha, bawal sa south ang mga bathroom or sa east. Kasi yan po ay silangan. So, yung sink niya ba, yung pinag-anuhan kung saan pupunta yung yun, dapat wala doon. For example, ang bibilhin niyo na bahay, hindi naman siya brand new. So, wag mag-move in agad po kung kakaalis lang ng owner doon. So, dapat bigyan niyo siya ng ilang days bago ka mag-move in. Hindi mga gamit ang una nyo ipasok sa bahay ninyo, okay? At ano ba ang magandang ibaon sa lupa kung ikaw ay magbibuild ng bahay? Number 1 po, lumot para magaan ang pasok. Lagyan nyo po ang bawat haligi ng inyong tahanan. Kung mag-foundation, maglagay ng foundation ng langis. So, patuluan mo siya ng langis ng isang niyog, ng isang mata at isang bibig na niyog. Tapos, lagyan nyo po ng orchids. Huwag nyo lagyan ng barya kasi pag ang barya po ang inyong ipalihim, mga madam, ibaon nyo sa haligi or pundasyon, lahat po palaging may inggit na nakapaligid sa inyo. May mga taong gustong sirain ang buhay mo. So, yung barya, gamitin mo na lang pagpasok mo sa bahay or every New Year. Or, i-stable mo po or i-stay mo doon ang barya sa 4 na sulok ng iyong bahay, which is stabilized din po yun ng inyong tahanan sa buong taon or forever ka nang nanirahan. Like example, 168 kada, lagay mo sa bowl or lagay mo sa niyog na isang matis na bibig, lagay mo sa 4 na sulok ng iyong tahanan at bawal lagyan ang kusina. So doon lang sa ilalim, huwag maglagay ng pera sa yung lutuan, sa hugasan at lalo lang sa pagkainan. Tapos, kung ito po ay itayo na ang haligi ng iyong bahay, ito kumpleto talaga to, ituturo ko sa inyo. So, dapat magkuha po ng malaking bato, ipalagay mo sa nagtayo ng iyong bahay. Dapat ang nagtayo ng bahay mo or nagbubuhos po ng mga kurito, lalo na pag magbuhos na po ng pondisyon, dapat po magpakain ka, mag-ihaw ka ng baboy or kanding, maganda yung palihi or kabaw. Tapos, mga madam ko, maganda din po na dapat masaya ang nagbubuhos kasi yung energy nila naka-imprint yan sa bahay mo. So, dapat huwag mo siyang pagalitan, dapat masaya lang. Tapos, kumuha ka ng malaking bato, pinturahan mo ng gold, ilagay mo siya sa 4 na pandisyon ng iyong bahay. Represent din yan na abundance at yung stability. At dikitan po ng house yantra or yung tinatawag natin na secret geometry. Pwede nyo na makita sa Google, pwede nyo ilagay lang doon. Tapos, kung gusto mo din na ikaw ang mas malakas kumita doon sa pamilya, dapat kumuha ka din or magkuha ka ng life chart reading or yung self-element or yung self-elements were lucky direction. Dapat alam ninyo kung saan dapat nakatuon ang inyong mendor. Swerte dapat yan sa birthday mo, ang inyong bedroom. So, dapat lucky direction yan. So, may 4 na lucky direction kasi ang tao according to their birthday at 4 unlucky direction. So, importante doon yung mendor at saan nakaharap ang bahay mo. So, according din po sa mga pamahiin, ang magandang bahay, nakaharap siya dapat po sa daan. Tapos yung likod niya, either mga building or isang mountain or isang bundok. At pinakabawal po yung bahay na mas mataas pa ang daanan or road or yung daanan ng mga sasakyan kaysa sa bahay mo. At bawal ka din pumili ng bahay na nakaganon. Parang naka-slide, parang bundok tapos nasa ibabaw yung bahay mo kasi nako-slide lagi, labas lagi ang pera mo dyan. Dapat po talagang plain lang at walang nakaharap na kahoy sa labas ng iyong tahanan. Kasi kung may lilim po ng kahoy or anino ng kahoy, maanuhan ng anino ng kahoy ang iyong mendor,
Naku, ito po ay talagang problema ang hatid nito sa'yo. Dapat wala ding malaking kahoy sa gilid-gilid ng iyong tahanang tinayo or biniling tahanan kasi ito ay magsasak sa lahat, kukunin lahat ng mga source of income mo. Dapat ang labas ng iyong tahanan wala ding pinapatataniman at mga kahoy na may dagta, lalo na papaya, mangga, mga langka, yung malunggay, dapat sa likod lang yan. Dapat ang mga walis din, huwag i-display. Wala din mga chinilas at sapatos sa labas ng inyong tahanan. Dapat ang entrance at entry ng inyong sa loob ng tahanan ay maluwag dapat. Dapat maliwanag din sa ilaw. At nandun yung 5 elements ilagay sa malapit sa inyong entrance. So, sa left side ng inyong entrance, nandun yung 5 elements. The metal, the earth, the wood, the fire, and then water.